Kababayan, meron po tayong pag-uusapan ngayon. Itong tungkol sa rally ng mga rallyista. Itong mga akbayan party list at saka kasama itong mga congressman na akbayan, no, mga kababayan. Itong ginawa nilang rally, atin itong ikukumpara sa rally ng INC, mga kababayan. Kung ikukumpara natin ang dami nila at ng dami ng iglesia, kasi po itong ang rally nila ngayon pinagmamayabang ni itong Trillanes na madami daw sila, madami daw ang dadalo at hinikayat pang ibang mga tao na dadalo. Oh no! At ang masasabi ko naman dito kay Trillanes, kung hikayatin mo yung mga tao lang na wala sigurong ibang iniisip kundi yung mga kapira lamang, yung susuhulan. Pero ibahin nyo ang iglesia, dahil yan po ay may pananampalataya galing sa Diyos. Iba po yan pag kumilos, solidong kapatiran. Totoo po yan. Dapat yung galangin, nakakagalang na mga reliyon. Ng INC, walang suhol yun. Kusang loob na sumama yung magkakapatid na mga iglesia doon sa rally, kasi nakatatak na yan magkaisa. Ang magkatatak na yan sa kanilang paniniwala, magkaisa bilang isang iglesia ni Kristo. Ganyan katibay ang iglesia. Bakit alam mo, ito isabi ko, bakit alam mo matibay ang iglesia? Ano po yan? May kasamang pananampalataya, may basbas galing yan sa taas, sa Panginoon. Yan po ang aral nila, ang katotohanan. Kasi nakalakas saan mo yan kukunin, diba? Siyempre may basbas yan galing sa taas, sa Panginoon. Lahat naman tayo naniniwala na may Diyos ang ating diba? So dito mga kababayan, balik tayo dito sa rally nila. Batay po sa rally nila, iba-iba pong mga consequences yung mga pangyayari tungkol po dito sa may gustong i-impeach si Inday Sara, may gustong si PRD, yun ICC bubuksan daw, at saka yung si president natin yun ngayon, si President Bongbong, gusto meron iba-iba yung mga nila, gusto nilang din si President Bongbong Marcos na ipababain. So, yung mga tao ngayon talagang na kung sa ba parang napariwala na yung iba-iba ng pang-iisip. Merong kontra, merong kakampi, merong kalaban, at saka yung pala ganito, dilawan, pinklawan, na ganyan, tsaka Duterte. Muli ibabalik natin itong rally ng Makabayan, tsaka ipapakita ko sa inyo mamaya, iparirinig ko yung kung gaano kadami yung rally ng Iglesia ni Cristo, no? Para po ninyo, no? Kung sa akin lang hindi talaga maka 1/4 yung rally ng Makabayan Black tsaka ito sa rally ng Iglesia. Ito na po, Makabayan, parinig ko sa inyo. Ayan, no? Nandito tayo ngayon sa may People Power Monument sa may White Plains at sa Quezon City. Ako po si Mayor West Maquel, at nandito tayo sa isang multi-sectoral rally para ipanawagan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng mga organizer, libo-libo ang nandito ngayon. Mga 10,000 people ang nasa rally ngayon dito. Although hihingi pa tayo ng proud estimate galing sa Philippines. Oo nga, 10,000 yan. 10,000 yan, masasabi ninyo 10,000. Pero
Hindi naman lahat yan pumunta na alam kung ano ang gagawin. Kadalasan dyan walang alam. Pag tinatanong ng media, meron diyang tinanong ng JB, sinabi, bakit kayo napunta dito? Ang sinagot, hindi ko po alam. Tapos isa, tinanong din ko, anong ginagawa mo dito? Bakit kayo nandito? Hindi ko po alam, nahablot lang. Mamaya, papakita natin yan. Yung Mga tao dito sa rally, ang kanilang panawagan, impeach Sara now. Ayan o, may sumisigaw, impeach Sara now. Sige, karapatan nyo yan. Pa-impeach nyo si Inday Sara. Pero pag sa amin naman, kaming mga supporters ng mga Duterte, hindi kami papayag na ma-impeach si Inday Sara. Kasi alam nyo kung bakit. Hindi naman kapani-paniwala yung mga akusasyon nang corrupt si Vice President Sara. Walang ebidensyang katotohanan ng ebidensya na ipakita. Puro lang haka-haka. Ang gusto nila, siraan lang po yung pangalan ni President Duterte, yung pangalan ng Duterte, kasi nga meron po talagang gustong tumakbo yata para 2028 presidente, kaya gusto niyang siraan. Sa mga supporters ng mga Duterte tulad ng ako, siyempre, saan nga ba tayo susuporta? Di yan sa katotohanan. Katotohanan naman yung ginagawa nila para sa bayan, para sa kaayusan. Siyempre, susuporta kami sa ni President Duterte kasi para sa bayan, para sa kahirapan. Walang korupsyon. Walang korupsyon, walang yung mga rape noon. Ang Pilipinas na tahimik, parang maglakad ka sa daan, parang napaka wala kang alalahanin na baka may mangyari dito sa akin kasi madilim. Wala takot yung mga noon, yung mga bugoy noon. Natatakot yun sa ni President Duterte, kaya itong ibalik ng bayan, yan ang pananawagan ng ibang bayan talaga. Gustong-gusto kasi nga, kahit nga ako, gustong-gusto ko kasi mas safe tayo noon Yung iba, sasabihin ng iba na takot sila sa ni President Duterte noon kasi mayroong ginawang mali. Natatakot ka kasi may mali kang ginagawa. Pero tulad sa amin na wala kaming ginagawang mali, malinis yung budi namin, hindi kami takot. Bakit ka matatakot? Wala ka namang kasalanan, di ba? Madali lang isipin yan. Kapag guilty ka, takot ka. Marami ang ayaw na ma-impeach si Inday Sara. Mas marami mas mataas ang ratings ni President Duterte, mas marami ang pumapabor sa kanya kaysa kalaban, kaysa sa kaliwa. Totoo yan. Yung mga sorbi-sorbi ng niyan, hindi ako naniwala. Palagi akong sa social media. Taas ang ratings ng ating former president. Gawa nila na i-impeach si Inday Sara. Mga kababayan, pasensya na po kayo kung hindi ko maipakita ang video kasi sa record lang po tayo nakikinig sa cellphone. Wala tayong laptop kasi pasensya na po kayo. Meron ding mga tao manonood nananawagan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mula sa impeachment So, pakinggan natin ang ilang mga salita galing sa isa sa mga speaker dito sa rally. Party List, Miss Jessica Almon. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Mga kababayan, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Walang maganda sa iyo, ma'am.
Ang pangit mo. Pa-impeach ka ba dyan? Bakit? Alam mo ba ang impeachment ni Bibi Sara? Diba? Hindi. Kasi puro chismis lang na pakinggan mo. Puro chismis, naniniwala at pumunta naman dyan, sinuhulan. Hindi totoo yung akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Kami hindi naniwala, ikaw naniwala kasi binayaran. Oh no! Parang kayo dyan eh. Mga walang ano to. Dapat yung sinisigaw-sigaw yung impeach dyan, no? Yan ang tunay, ang ito iano ko sa inyo real talk. Yung tunay na dapat isigawan nyo ng impeach. Una, yan dyan sa Kongreso kasi yung BICAM, no, na pinirmahan na may blank. Bakit pinirmahan ng ating Pangulo? Sorry pa. Bakit pinirmahan ng ating Pangulo na blank yun? Tsaka dyan sa Kongreso, bakit yung inano na bakit pinirmahan nyo na may blank yan? Bakit binigay nyo sa ating presidente? Yan po ang dapat yung sigaw-sigawan. At saka ang laki ng budget, trillion yung sa laban kay Vice President. Ilan lang yun? Billion lang yun? Nako. Dito may nakikita akong ano dito eh. May nakikita tayong ano dito mga kababayan. Politika ito, no? Itong mga makabayan, di ako naniniwala dito na kontra sila sa kay President Bongbong, gusto nilang impeach all out daw. Hindi ako naniwala. Alam po dito baka sinuhulan to sila. Baka may sikreto ito na sige, banatan nyo. Kahit na yan yung pangalan ko dito, okay lang. Basta banatan nyo lang yung mga Duterte kasi malakas sila, masyadong malakas na parang hindi natin matatalo yun sa 2028 kasi marami silang kakampi. Totoo, marami kakampi talaga si President Duterte. Maraming mga mahihirap na pabor sa pamamalakad ni President Duterte kasi nga para siya sa mga mahihirap. Inuuna niya ang bayang mahihirap. Una, noon kay President Duterte, yung PhilHealth, siniraw ba niya? Diba wala? Sa DepEd, may anomalya ba? Diba wala? Sabihin naman natin, yung iba mag-iisip na nangkukurap daw si President Duterte. Pakita yung ano dyan. Pakita yung ebidensya na nangkukurap si President Duterte. Wala, diba? Kung may ipapakita kayo, maniniwala kami kung totoo. Pero kung may ipapakita kayo na chismis lang naman, wala. Parehas dun kay Trillanes na sa bank account daw ni President Duterte. Napakalaking sinungaling yun kasi sinagot siya ng kuha ba yun? Sinagot siya. Wala raw, hindi yan galing daw sa kanila. Di na-booking siya. Maniniwala pa kayo dyan sa kay Trillanes? Iboboto nyo pa ba dyan? Huwag na, mas lalong maghihirap ang ating Pilipinas. Saka tandaan natin mga kababayan, mga pumirma ng BICAM, kahit hindi na natin isulat din sa papel, dito na lang sa ating mga kukuti, sa mga taong pagdating ng ng eleksyon. Hindi ko naman kayo pinangungunahan mga kababayan. May karapatan kayo, pero kung sa mga may matitinong dyan, bakit ba natin ibubuto yan? Kasi pag ibubuto natin sila, sa susunod na taon, mangyayari na naman ang kababalagan kapag magawa nila, kapag ibubuto natin sila.